Ulo ng mga paunahing balita, live panel interview sa mga kandidato sa pagkapunong maestrado, sinimula na ngayon ng Judicial and Bar Council. Mahigit 2 trilyong piso na panukalang pambansang budget para sa taong 2013, isinumiti na ng Malacanang sa Kongreso. Hold departure order laban kay dating Pangulong Arroyo at ilang dating opisyal ng PCSO at Commission on Audit, ipinalabas ng Sandigan Bayan at mga kumpanya ng langis muling nagpatupad ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Nagmumula sa pambansang sentro ng balitaan ng telebisyon ng bayan. Narito ang News at 6. Magandang gabi. Sa aming balitaan ngayong gabi, kasama namin si Rocky Ignacio na nakapwesto pa rin sa Palasyo ng Malacanang. Si Haji Camino sa Metro Manila Development Authority Headquarters sa Makati at si Robert Tan mula sa Judicial and Bar Council sa Maynila. Siyempre, si Professor Edmond Rosales para sa ating ulat panahon. Una sa ating mga balita, naging abala ang mga kagawad ng media sa pagsisimula ng panel interview ng mga nominado sa pwesto ng punong maestrado. Ito'y upang kapanayam din ang mga aplikante sa pinakamataas na posisyon ng korte. May report si Joseph Parafina. Kung sa loob ng Supreme Court building ay naging abala ang mga miyembro ng Judicial and Bar Council sa pag-interview sa mga nominado sa pagkapunong maestrado, naging abala din ang mga miyembro ng media sa pag-aabang sa mga matatapos kapanamin o papasok sa interview room. Sa paglabas ni PCGG Chairman Andres Bautista, sinabi nito na medyo nahirapan siya sa maraming tanong ng JBC. Subalit, ikinatutuwa niya ito dahil sa naipalawanan niya sa JBC at sa publiko ang mga pagbabagong kanyang isusulong sa Korte Suprema kung sakaling siya ang mapipiling punong maestrado. Hopefully my record speaks for itself. I have, before PCGG, I was the president and CEO of a major multinational. Bago pa man sumalang sa interview ng JBC Council, nakapanayam namin si DOJ Secretary Laila De Lima na umaming kinakabahan siya bago sumalang sa live interview ng Council. I'm really emotionally prepared and psychologically prepared also to be facing something like this because of the personal tragedy. We're attending to my father, who happens to be very ill, but I just have to put up a brave front. Matapos ang interview, sinabi ni De Lima na hindi magiging hadlang sa kanyang panunungkulan kung sakaling ang usapin na miyembro siya ng gabinete ng Pangulong Aquino. Since I accepted the nomination, I'm going for it. I accepted the nomination. I want to be considered by the President. Since I accepted the nomination, I want to be in the short list. And I think each and every aspirant and every nominee would have the same thoughts. Matahimik naman lumabas ng interview room si Soledad de Castro Cagampang matapos ang interview ng Council. At matapos ang first round ng panayam ng JBC, nakausap namin si JBC member Congressman Neil Tupas na sinigurong nagiging masusi lamang ang mga miyembro ng JBC kung kaya't marami itong mga katanungan lalo na sa mga matatawag na mga top contender. Depende kasi kung gaano kahaba rin yung sagot. Kasi yung gaano kahaba yung sagot walang limit eh. Kaya ako, nung nagtanong ako, pinilimit ko yung sagot nila. Sabi ko briefly lang at wag lang habaan. No? Kasi alam mo, kailangan matapos ito lahat. At ako nakikita ko naman na hindi naman magkakaproblema kanina lang, no? Kasi una. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina. At kaugnay pa rin ang simula ng panel interview sa mga kandidato sa pagkapunong maestrado, alamin natin ang pinakahuling update mula sa Judicial and Bar Council mula sa aming kasamang si Robert Tan. Robert? Yes, Kathy, kakatapos lang lamang ng pag-i-interview ng Judicial and Bar Council panel sa pangalawang grupo ng mga nominado para sa pagpili sa susunod na Chief Justice. Alas 2:15 nang magsimula muli ang interview process kung saan unang sinalang si human rights lawyer Jose Manuel Jocno, founding dean ng De La Salle University College of Law. Isa sa mga binanggit ni Attorney Jocno ay reforma sa law education upang palakasin ang skills value ng mga nag-aaral ng law. Dagdag niya na sa tingin niya ay dapat ibalik ang essay writing sa bar exams. Pangalawang in-interview naman ng JBC panel ay si Solicitor General
Francis Hardelesa. At isa sa mga nasabi niya ay ang pag-aayos sa pag-aabuso ng proseso sa korte. Layunin umano niya ang mapabilis o ma-expedite ang proseso para sa kapakanan ng publiko. Marahil marami daw ang kaso ang umaabot ng ilang taon na nakabinbin sa korte. Sumunod naman si Attorney Katrina Legarda, ang huling interview sa araw na ito. Si Attorney Legarda ay isang women's rights activist at 1999 pinarangal nga siya ng Bayan Awardee. Layunin daw niya linisin ang korte tulad ng pagreorganisa ng Court Administrator's Office upang ma-expedite ang mga kasong nakabinbin sa korte. Kung siya ay pipiliin na susunod na Chief Justice, ayon kay Attorney Legarda na gusto niyang maalala bilang isang Chief Justice na patas. At dito nagtatapos ang unang araw ng interview sa mga nominado sa posisyon ng Chief Justice. Bukas ay 6 ang sasalang uli sa pangalawang araw ng pag-i-interview ng JBC panel. Kathy? Maraming salamat, Robert Tan, nag-uulat live mula sa Korte Suprema. Nilinaw ngayon ni Senador Chis Escudero na wala pang desisyon kung sino sa kanila ni late Representative Neil Tupas ang uupo bilang kinatawan ng Kongreso sa Judicial and Bar Council. Ayon sa Senador, hinayaan niya ang kongresista na umupo sa unang araw ng panel interview ng JBC sa mga CJ nominees dahil may caucus ang Senado ngayong araw. Dagdag pa nito, kukonsultahin niya si Senate President Juan Ponce Enrile kaugnay sa magiging hakbang sa naturang usapin. Matatandaang naglabas ng desisyon ng Korte Suprema na isa lang dapat ang kinatawan ng Kongreso sa JBC. Sa ibang balita, nilinaw ni Senate President Juan Ponce Enrile ang pag-amyenda sa konstitusyon ay limitado lamang sa economic provisions. Ayon kay Enrile, isinusulong niya ang charter change upang ayusin ang ilang probisyong may kaugnayan sa ekonomiya. Dagdag pa nito, sa pamamagitan ng pag-amyenda, magiging mas malinaw ang pagmamayari ng ilang industriya, partikular ang may kinalaman sa eksplorasyon, pagpapaunlad at paggamit ng likas na yaman. Sa puntong ito ay tumungo naman tayo sa Palasyo ng Malacanang kung saan naroon si Rocky Ignacio para sa kanyang Ulat Malacanang. Rocky. Yes, maraming salamat, Cathy. Marami nga po tayong report tungkol dito sa Palasyo ng Malacanang. Pero uunahin po natin yung mainit na usapin ng ginagawang deliberasyon ng Judicial and Bar Council kaugnay ng pagkuha ng para sa bagong punong mahistrado. Muling binigyang katiyakan ni Pangulong Aquino ang pagkakaroon ng bansa ng patas na timbangan ng katarungan. Ito po ay isa sa mga binigyan diin ni Pangulong Aquino sa kanyang katatapos na State of the Nation address kahapon. Ayon sa Pangulo, malaking inaasahan ng mga Pilipino sa susunod na bagong punong mahistrado para kumpunihin ang landas ng pagbabago sa tunay na katarungan. Sinabi ito ng Pangulo kaugnay na rin nga ng pagsisimula ng pagpili na ng JBC para sa pagkapunong mahistrado. Giit pa ng Pangulo, hindi kasi magiging madali kung gaano kabigat ang pasanin ng malinaw na mandato para sa pagtamo ng makatotohanang katarungan. Bahagi kasi ng mga isinulong ng Administrasyong Aquino ay ang reforma sa hudikatura. Samantala, dapat makapagtalaga na si Pangulong Aquino ng bagong Supreme Court Chief Justice sa araw mismo o bago sumapit ang August 29. Samantala sa ibang ulat, may bago na po tayong NBI Director kapalit po ni Attorney Magtanggol Gatdula. Formal na po itinalaga ni Pangulong Aquino si Attorney Nonatos Cesar R. Rojas, R-O-J-A-S. Nauna na po itinalaga ng Pangulo si Rojas bilang officer in charge ng NBI noong January 30, 2012. Matapos po masangkot nga si Gatdula sa kaso ng umano'y illegal detention at kidnapping sa isang Japanese national. Bago po sa NBI, nagsilbi pong regional prosecutor si Rojas sa San Fernando, La Union. At sa usapin naman po ng ratification ng Status of Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Australia, ikinalugod po ng Palasyo ang pagratipika na nga ng Senado ng SOFA sa pagitan po ng Pilipinas at Australia. Sa statement na ipinalabas ng Palasyo, sinabi ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na isa itong mahalagang hakbang para ibayo pang mapalakas ang national at regional security. Matagal na pong naratipikahan kasi ng Australian Parliament ang SOFA habang matagal namang nakabimbin sa Senado noong taong 2008 ang nasabing usapin. Dahil dito, formal na ipinaabot ng Malacanang ang pasasalamat sa Senado dahil daw po sa makasaysayang hakbang na ito.
At syempre sa usapin pa rin po ng charter change, muling binigyan diin ng Malacanang ng wala pong poder ang palasyo ng Malacanang para pigilan ang lehislatura sa isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas. Ayon po kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, posibleng umusad ang mungkahing amyenda sa Kongreso kahit ayaw pa ito ni Pangulong Aquino. Paliwanag ni Valte, independent po ang Kongreso at hindi maaaring hadlangan ng Pangulo. Dumistansya naman ng palasyo sa posibleng paghimok umano ng Pangulo sa mga kaalyado sa Kongreso upang hindi isulong ang charter change. Bagamat inaming hindi ito prioridad ng Administrasyong Aquino, nagpahayag naman po ng kahandaan ng Pangulo na pakinggan po ang usapin sa pamamagitan ng liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kabilang po kasi sa mga nais bigyan daan sa amyenda ay yung pong ilang usapin sa economic provision sa saligang batas ng 1987 Constitution. Pero paliwanag ng Pangulo, wala naman daw pong dahilan na magkaroon pa ng amyenda sa konstitusyon dahil tuloy-tuloy naman daw po ang magandang indikasyon sa ating ekonomiya. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Palasyo ng Malacanang para po sa Telebisyon ng Bayan, siyempre sa tulong po ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio. Maraming salamat, Rocky Ignacio. Susunod, panukalang 2012 national budget isinumite ng Malacanang sa Kongreso at DOTC naglaan ng mahigit 500 milyong piso para sa 7 ports ng bansa. Alamin ang mga detalye sa pagbabalik ng News at 6. Dakalpong salamat! Damo na salamat. Magsukulturan! Agyamana kunay! Salamat po! Dahil sa inaalagaan mong numero, libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Gising na ang inyong bagong pampagana sa umaga. Metro One. Kompleto na ang inyong almusal na pinapainit pa ng malawakang balitaan. Bagong kaalaman, masayang kamustahan, pasyalan at serbisyong bubusog sa puso at isipan. Kasama ang inyong everyday ka-Metro. Maki-Metro One na sa umaga. Dito lang sa inyong telebisyon ng bayan. PTV. Sa Pilipinas natin, bawat isa may posisyon. Pinuno ng pagbabago, kapitan ng sipag, tanod ng kapaligiran, heaven ng moralidad. Sa Pilipinas natin, bawat isa ay may mahalagang tungkulin. Pag pinagsama-sama, mas malayo ang mararating. Hawak natin, Pilipinas natin. Isinumiti na ni Pangulong Aquino sa Kongreso ang proposed budget na 2.6 trillion para sa susunod na taon. Social services sector ang nakakuha ng pinakamalaking pondo na umabot sa 698.4 billion pesos. Sumunod naman ang economic services sector na may 439 billion pesos at general public services na may pondong 346.1 billion pesos. Ayon sa Pangulo, inaasahan niyang tataas ang kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng naturang budget at good governance. Tumaas ng 190 billion ang budget para sa 2013 kumpara ngayong taon. Ipinaliwanag ngayon ng Malacanang ang hindi pagsama ng ilang mahalagang issue sa katatapos na sona ng Pangulo. Kabilang dito ang Freedom of Information Bill at hakbangin para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat. Alamin natin ito sa ulat ni Elena Luna.
Pinuna ng ilang sektor ang hindi pagbanggit sa SONA ng Pangulo ng mga usapin na anila ay dapat pinagtutuunan din ng pansin. Kabilang dito ang Freedom of Information Bill at kapakanan ng OFWs. Huwag naman po sanang sumama. Naintindihan po natin yung ganito because everybody wants to be mentioned in the SONA. Pero hindi po ibig sabihin na nakalimutan po ni Pangulong Aquino. Again, far from reality. Hindi lang po yung SONA, yung pagkakataon ng Pangulo na bigyang pagkilala yung ating mga OFW. Kayo pong press corps na nagko-cover sa Pangulo, alam niyo pong madalas silang nababanggit sa mga talumpati, sa mga interview. At hindi po dahil hindi sila nabanggit, ay hindi po sila binibigyan ng kaukulang pansin. Ipinaliwanag ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte na wala sa SONA ang FOI bill dahil sumasailalim ito sa proseso ng lehislatura. We have spoken to Representative Everdone and ang assurance po namin niya sa amin ay by August ay ilalabas na daw po sa plenaryo, lalambas na daw po sa komite yung FOI. Samantala, tumanggap ng pinakamalakas na palakpakan sa SONA ang pagbanggit ng Pangulo sa Responsible Parenthood Bill. Ayon kay Balte, ang pagbanggit dito at sa iba pang priority bills ay magsisilbing paalala ng Pangulo sa mga mambabatas. Kasama po dyan yung responsible parenthood. The President also mentioned yung AFP modernization. Nabanggit din po yung sin taxes measure. Nabanggit din po ng Pangulo yung amendment sa Anti-Money Laundering Act. The third measure that is required for us to successfully avoid downgrading by the FATF. Mga gentle reminders po yan ng Pangulo. Matapos ang SONA ng Pangulo, itatakda naman ng meeting ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Positibo ang maraming mambabata sa SONA ni Pangulo Aquino. Malinaw at may direksyon umano ang mga inilatag na plano ng administrasyon. Narito ang report ni Joyce Salamati. Kontento ang maraming mambabatas sa SONA ni Pangulong Aquino. Malaman umano ang SONA ng Presidente. Pinasalamatan ni San Juan Representative J.V. Ejercito ang pagpapahalaga ni Pangulong Aquino sa mga state colleges and universities. I'd like to thank the President for hearing our voices, especially on behalf of the students, the faculty, and everyone connected in the state universities and colleges. Para naman kay Congressman Dante Liban, makatotohanan ang SONA. Ibinatay kasi ng Pangulong Aquino ang mga pahayag nito sa datos. Ito aniya ang patunay na may batayan ang lahat ng ginagawa ng Administrasyong Aquino. Ito ay hindi kwento lamang sapagkat punong-puno ng datos at statistika, no? Yun ang gusto makita ng tao no? At madaling matindihan pag binanggit mo na nung una wala, ngayon ito numero. Dati kaunti, ngayon marami, no? Kaya yun ang lengguwaheng naintindihan ng masa at magandang dating sa taong bayan. Positibo rin si dating Pangulong Joseph Estrada sa buod ng State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino. Gayunman, mungkahi ni Estrada na dapat natutukan pa rin ng Pangulong Aquino ang mga batas sa pag-aangat sa kalagayan ng mga mahihirap. Sa dami ng problemang iniwan ng nakaraang administrasyon, he's picking up. So kontento po ba kayo sa naging pahayag niya? Kontento. Nasabi niya lahat yung mga tungkol sa edukasyon at sa kalusugan, sa health, saka sa food security. Kung may kulang po, dating Pangulo, ano po ang gusto niyo dagdag doon? Kung sakaling meron po. Siguro kulang lang doon ng konti yung tungkol sa peace and order. Umaasa naman si Senador Teofisto Ginggona III na maisusulong ang mas mahigpit na anti-money laundering law sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Sa AMLA, ang pagtatago ng maduming pera. Ano bang ibig sabihin ng maduming pera? Pera na nakaw sa gobyerno or pera galing sa krimen. Kailangan hindi lang ang mga kriminal ang mahuli, kundi ang pera nila na tinatago nila. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joyce Salamati. Umani din ng papuri mula sa mga ekonomista ang naging ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Aquino kahapon. Ayon kay dating Philippine Economic Society President Ferdinand Aldaba, malaki ang naitulong ng job generation program ng Pangulo upang lumago ng 6.5 to 7% ang ekonomiya ng bansa. Samantala, sinabi ni Social Weather Station Director Dennis Arroyo, malaki ang potensyal ng Pilipinas upang tanghaling isang tiger economy sa Timog Silangang Asya. Umani rin
ng papuri mula sa hanay ng media at iba pang personalidad ang SONA ni Pangulong Aquino. Inihayag ito sa Bulong-Pulungan Forum na dinaluhan ng mga mamamahayag, sektor ng medisina at opisyales ng pharmaceutical companies. Noel Perfecto sa detalye. Matapos ang makahulugan at komprehensibong State of the Nation address ng Pangulong Benigno Aquino III kahapon, agad naman nagbigay ng kani-kanilang mga reaksyon ng ilang mga personalidad hinggil dito. Ayon kay dating kolumnista at mamamahayag at kasalukuyang Bulong-Pulungan Forum host Didi Sitangco, ang SONA ng Pangulo ay tumalakay sa halos lahat ng aspeto ng governance. I thought it was such a good SONA, mainly because I may be biased, but I watched it as a common citizen. I understood it, and I like his call when he said that I didn't do it by myself. You helped me, the Filipinos helped me. Dinagdag pa ni Sitangco na balanse at patas ang pag-anunsyo ng Pangulo sa mga nagawa na ng administrasyon para sa mga boss ng bayan at ang mga dapat pang gawin para tuluyan ng maihatid ang tunay na serbisyo sa mamamayan. And when he said, it's a great time to be Filipino. Yes, I'm so proud to be Pinoy because we did something with him. And he initiated the change, the reforms. He was committed to it, and we followed because we saw its leadership by example. And I thought he exuded so much confidence. And when he said na, you helped me, yung mga boss ko tinulungan ako, di ba? Bakas naman ang kagalakan sa mukha ni Patricia Pascual, Vice Chairman ng Pfizer Philippines Foundation Incorporated, sa mga ibinalita at inihayag ng Pangulong Aquino kahapon. Si Presidente po, we're very proud of, it's a very accomplished SONA. Yun ang maganda makita, kasi may pruweba May proof siya that he's really placed the government from one end to an improvement talaga after just 1 year. So I think it's a very positive outlook for the Philippines. The fact that we have received an upgrade, especially on our rating, is very important. Nagpapautang na tayo ngayon. Noon hindi tayo makautang. So importante yung accomplishment ni Presidente. Hindi naman mapigilan ni Dr. Rod Solante, Pangulo ng Philippine Society of Microbiology at Infectious Diseases, ang kanyang pagtiwala sa mga anunsyo ng Pangulo, partikular yung may kinalaman sa pagpapalakas pa ng ekonomiya ng bansa. As a doctor or as a physician, what was one thing positive about the SONA is that he specifically enumerated specific infectious diseases that the government is currently carrying on in terms of priority, in terms of prevention. One of that is dengue fever. Ilan lang sina Sitangco, Pascual at Solante na nagpahayag ng kanilang pagtitiwala sa mga promesa ng Pangulong Benigno Aquino III na kanyang ipatutupad para sa kapakanan ng mga boss ng bayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto. Maglalaan ng 556 million pesos ang Philippine Ports Authority para sa pagsasaayos ng 7 daungan sa bansa. Sa pamumuno ng Department of Transportation and Communications o DOTC, i-upgrade ang mga daungan na nasa Iloilo, Leyte, Albay, Dumaguete at Lucena. Ayon kay DOTC Secretary Mar Rojas, ang naturang proyekto ay inaasahang madaragdag ng bilang ng pasahero at makapagbibigay ng isang ligtas at maayos na paglalayag. Nauna nang naglaan ng DOTC ng 93.8 million pesos para sa rehabilitasyon. Problema ng mga informal settlers sa bansa patuloy na tinututukan ng National Anti-Poverty Commission. Alamin natin ang detalye mula kay Aljo Bendijo para sa kanyang tanging ulat. Dalawang opsyon ang kinukonsidera ngayon ng National Anti-Poverty Commission upang tugunan ang problema ng mga informal settlers sa bansa. Ito ay ang relokasyon sa labas ng Metro Manila o di kaya'y ang pagtatayo ng mga medium-rise buildings malayo sa mga danger zones pero hindi kalayuan sa mga itinayong bahay ng mga informal settlers. Pero sa dalawa, mas nangingibabaw ang opsyong tayuan na lamang ng mga medium-rise buildings ang mga ito. Mas mahirap kasing ilipat sila ng tahanan malayo sa kanilang mga hanap buhay na naging dahilan kung bakit bumabalik sila sa Metro Manila at magtayo na naman ng mga barong-barong sa lupang hindi naman sa kanila. Ang problema kasi sa relocation facilities, kung itatapon mo sila sa malayo, magko-construct ka pa ng school buildings,
health facilities, may mga lugar na walang daan, no? So, mas mataas ang gastos. At worse pa, yung ililipat mo doon, wala silang trabaho. Sa tala, ang Quezon City pa rin ang may pinakamaraming bilang ng mga informal settlers, sinundan ng probinsya ng Rizal sa Calabar Zone at Davao City sa Mindanao. Sa kabuuan, may halos 500,000 informal settlers na may 1,016 na strong materials at 79,000 mga light materials na mga tirahan ng mga ito. Ayon naman kay Ace David, isang Pinoy na ngayon economic advisor sa Republika ng Palau, mas mainam pa rin na palakasin pa ng gobyerno ang programa sa pagkain sa bansa na kapag tuluyan ng may patupad ay madali na lamang tugunan ang problema sa pabahay para sa mga informal settlers. Giit pa ni David na trabaho at hindi pera ang dapat ibigay na ayuda sa mga maralita bilang sagot sa problema ng kahirapan sa bansa. Food security. That is very basic. Kaya nga, napakaganda yung ibinalita sa SONA yung pag-angat ng agrikultura. Dapat mas turuan mangisda ang isang tao kaysa bigyan mo ng isda. Nais namang imbestigahan ni Sibak Party List Congressman Sherwin Tugna ang mga kumakalat na balita na di umano'y ginagamit sa baluktot na paraan ang pamamahagi ng pera na nakalaan para sa Conditional Cash Transfer Program ng gobyerno sa mga mahihirap. Mahalaga na tignan ng ating mga head na DSWD na siguraduhin na itong mga pondo na ito, Conditional Cash Transfer Program, ay maibigay natin doon sa ating poorest of the poor, yung mga informal settlers, para naman talagang sila ay magkaroon ng pantawid sa kanilang pamumuhay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aljo Bendijo. Abangan mong kahing maibaba ang minimum fare sa jeepney, binawi na. At panibagong oil price hike ipinatupad ng mga kumpanya ng langis kaninang umaga. Yan at iba pa mga balita sa pagpapatuloy ng News at 6. Round the clock na pag-uulat. Walang tigil ng pangangalap ng impormasyon. Kumpletuhin ang inyong Sabado at Linggo sa mga pinakasariwang balitang hatid ng PTV News Team. The Weekend News, kasama si George Bandola, Rocky Ignacio at Waywaya Macalma. Tutukan ang mga pinakamainit na balita at isyung pangbayan tuwing alas 6:30 ng gabi. Dito lang sa inyong telebisyon ng Bayan. The world changes in a blink of an eye. Events transpire. Leaderships rise and fall. People triumph and suffer defeat. For people who live for the news, we give you the world in an hour, every day. Newsline with anchors Robert Tan, Isabella Cantu, and Angel Movido. Mondays through Fridays, 9:15 in the evening, only on PTV.